kahit sa takip ng kaldero. Kasi nilalagyan namin ng gatas ng kakao yung kanin. Pag sa plato kasi, pwedeng matapon. Pagka sa dahon ng saging, hindi talagang mas lalo. Kaya, ano yan, ginagawa nila. So nakakalungkot na inedit, spinlize, nagsayang pa sila ng oras, parang ng manira. Diba? So, at tuloy-tuloy pa rin ang mga paninira sa social media. Kasi nga tayo ay nasa number 10 na. Siguro natatakot yung mga smuggler at mga cartel, kaya sinisiraan tayo. O kaya may mga kandidato na desperado na dahil billion na ang ginagasta tapos hindi pa rin pumapasok. O kaya natatakot na baka sila'y matalo, kaya gumagasta rin. So nakakalungkot yun dahil hindi naman dapat ganun. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, di ba? Ang tindi na ng bangayan. Tapos sila, nagdadagdag pa sa gulo, hindi sila nakakatulong. So ang pakiusap ko rin, siyempre, tama na. Di ba? Doon na tayo sa solusyon, hindi sa disinformasyon. Number one. Number two, doon sa ating mga kababayan, huwag basta-basta nag-share. Huwag basta-basta naniniwala. May kausap nga ako eh. Nung unang nakita niya yung edited na splice, sabi niya, uy, ba't ginagawa ni Kiko? Di ba? Naniwala eh. Pero nung pinakita sa kanya yung totoong video, yung dire-diretso na walang edit, ay hindi naman pala ganoon. So makikita natin talagang yung kasinungalingan. At syempre, kailangan natin maging mapagbantay. Huwag tayong papayag na lukuhin tayo ng mga naglalabas ng disinformation dahil ang mangyayari sa huling banda, magdidesisyon tayo base sa kasinungalingan. So, diba? But tayo, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa solusyon, hindi disinformasyon. Paglalaban natin itong mga batas para mapababa ang ating presyo ng pagkain at pagbigas at bilihin. At yun ang isusulong natin.